medyo sobrang sobrang dami namin pinagdaanan para makapunta dito sa Australia. Bakit umiyak? Welcome back to my another vlog, and for today's video guys ay pag-uusapan natin kasi marami nagtatanong kung paano kami nakapag-migrate dito sa Australia, and if you're aspiring international student like us, please keep on watching. So yun guys, marami nagtatanong paano kami nakapunta dito sa Australia. Ang ginamit namin guys na pathway going here is student pathway, which is marami namang iba't ibang pathway guys. Pero sa case kasi namin, student pathway yung pinakamabilis. And if you're interested guys, ilalagay ko na lang yung link ng immigration below para makapag-search kayo kung ano bang pathway ang pwede sa inyo. By the way guys, disclaimer, I'm not expert about this. I'm just sharing our personal experience kung paano na kami nakapunta dito. So guys, bali ang aming agency is Progress Study Consultancy, and we use JLET Global. So they're very helpful naman during our process. So guys, bigyan ko lang kayo ng konting background about sa life namin sa Pilipinas. Ako ay nagtatrabaho sa isang office as business development, and may iilan kaming negosyo tulad ng isa akong insurance agent dito sa company na to, and shoutout nga pala sa mga clients ko before. And meron din kaming konting manggahan, and meron kaming tindahan ng household product. Yun namang asawa ko guys ay isa siyang IT sa isang BPO company. Whereas ang pamumuhay naman namin sa Pilipinas ay sakto lang. Bakit namin napagdesisyon ng mag-abroad? During pandemic, guys, naisip namin na parang paano kung mawalan ka ng trabaho sa Pilipinas? Parang walang support yung government kung ano yung mangyayari sa'yo. So, parang kahit anong sipag mo, parang ang hirap umasenso sa Pilipinas kasi guys, ang dami namin ginagawang paraan para umasenso, pero sobrang hirap talaga. At sobrang hirap mag-ipon ng pera sa mahal ng gastusin. So, may kamag-anak ba kami dito sa Australia? Wala kaming kamag-anak. Actually, ang first choice talaga namin is New Zealand. Pero, ayun nga, dahil sa siguro God's will na din, dito kami napadpad sa Australia. Nag-process na kami going to New Zealand last June, I think 2022. But suddenly, mga July, nagbago yung hinihinging requirements ni New Zealand, which is napakabigat para sa amin. Kasi guys, in New Zealand, kailangan mong bayaran yung buong tuition fee, and then you need to provide a show money, lalo na kung dalawa kayo. So, talagang hindi namin siya kakayanin. Bakit Adelaide yung napili namin? Nagdaan ako ng research guys, and kasi nakatira kami sa Manila, which is
crowded siya guys. So, talaga kaming mag-partner is gusto namin yung talagang parang peaceful, konting tao, laid back, ganun. So, kaya napag-desisyonan namin i-try sa South Australia, which is yung Adelaide. Gaano katagal ang process? Sa amin guys, yung process is umabot talaga ng taon. Kasi marami kaming pinagdaanan na mga aberya sa pag-asikaso. Pero iba-iba naman tayo guys ng timeline. Yung iba, saglit lang. And then, pero sa case kasi namin is marami talaga kaming pinagdaanan. So we start our process last August 26, 2022. Ito yung first consultation namin. May ebidensya ako guys dito. And then, ayan, sinabit na yung mga requirements and then sa school. So, kailangan mag-English test ng husband ko and then na-failed siya sa first English test and then umulit na naman. Tapos, ayan, nilodge yung, biruin nyo guys, August 26 kami nag-consult and then ayusin lahat ng requirements and then nilodge yung visa niya guys is December 9, 2022. So, ilang months yung pagitan nun? Medyo madami din. Hindi ko mabilang. And then, guys, after lodging the visa, December 13, 2022, nag-biometrics na yung asawa ko. And then, December 22, 2022, nag-medical siya. And then, January 4, 2023, na-approve yung hindi, not yet approved, na-forward yung medical niya to immigration. Grabe. Sobrang tagal. And then, dito guys, nag-process kami, di ba, August 26, 2022. And then, October, guys, nabuntis ako, unplanned. So, ang dami talagang struggle na nangyari. Which is blessing naman siya, guys. Pero, you know, yung hindi mo siya pwedeng isama dito. Nakabayad na kami, guys, ng tuition fee, everything, nag-process na kami. But, you know, the reality na ang hirap magsimula sa ibang bansa, hindi mo pwedeng i-risk na may kasama kang baby. And also, yung insurances niya, sobrang gastos. So, talagang kailangan mo siyang iwanan. And then, guys, ayun na nga. So, after January 4, 2023, na-forward yung medical niya to immigration. And January 8, guys, 2023, kailangan niya mag-sputum and culture request sa St. Luke's. And that time, sobrang hirap ng schedule. Kasi nga parang COVID pa this time. So, limited lang. So, nag-sputum siya sa St. Luke's is February 1, 2023 pa. And then, yun. So, yun nga, guys. Parang it takes us 1 year, all the process, para ma-approve siya. And then, which is okay naman, guys, kasi June 3, nanganak ako sa baby ko. And then, nandun pa siya. But, kailangan niyang, ano ba yan, naiyak? Kailangan niyang, ang tawag ito? Kailangan niyang umalis after ko manganak. So, medyo sobrang dami namin pinagdaanan para makapunta dito sa Australia. Bakit umiyak? And June 3 ako nanganak, guys. June 10 is nag-flight na siya going dito sa Australia. And after 3 months, guys, kailangan kong iwanan si baby
para samahan yung husband ko kasi he's allowed to work only 24 hours. Bakit umiyak? He's allowed to only work 24 hours and yung tuition fee guys is mahal siya. So hindi siya kaya ng isang tao. So yun guys, marami nagtatanong is magkano ang nagastos namin papunta dito sa Australia. In a student visa guys, medyo mahal siya plus show money. So ang nagastos namin in total is 25,000 AUD. Lahat-lahat na yun guys. Visa fee, airfare namin dalawa, insurance namin dalawa, first sem tuition fee, and all guys. Ayun. So yun guys, pwede ba mag-work? Yung asawa ko guys, yung nag-aaral that time, he took master's degree. So ako yung dependent niya. Yung dependent is pwede mag-work ng unlimited. Walang limit. But yung student guys is 24 hours weekly lang pwede. Or 48 hours fortnight. By the way guys, you can check the immigration. I will put the link below para updated tayo. So, madali bang makahanap ng work? So, dumating yung asawa ko guys without work, without knowing someone. And then, he took 1 month para makahanap ng work kasi medyo mahirap maghanap ng work dito sa Adelaide kasi dito is referral. Mas madali kung referral. Kung may kakilala ka, yun, mas madali. Kaso sa case namin guys, wala talaga kaming kakilala. Wala kaming kakilala guys. Pwede kayong makahanap ng work dito sa Seek, Indeed, or Walk-in guys, mas mabilis. Or, ayun nga guys, Connection. Story time guys, yung asawa ko is 1 month siyang di nakahanap ng work. And, ayun nga, nasa Pilipinas pa ako that time. So, kakapanganak ko lang sa baby namin. Siyempre, ang daming gastos guys, naku. And then, mag-isa lang siya dito. Yung last, niya na guys, uuwi na siya ng Pinas kasi wala na talaga kami pera. Naubos na. And, you know, kapag wala kang trabaho ng 1 month dito, is mahirap mag-survive. Yung rent mo, napakamahal. Yung food mo. And then, plus, pumapasok pa siya sa school. Yung last money niya guys is pambayad ng rent for that week. And then, yun. Sabi niya, naiyak na naman ako. Sabi niya guys, tawag dito? Uuwi na daw siya kasi nagdasal siya guys sa simbahan. And then, sabi niya is, uuwi na daw siya kasi naiyak ako. Wala na daw siyang pera. If yun yung plan. Ang hirap mag-vlog. If yun yung plan ni Lord para sa kanya. Sa dami namin pinagdaanan guys. Bale, it took 3 years para makaipon kami. Going here. And then, 1 year process to finish everything, yung mga visa. And then, after 1 month, nauubos na yung pera namin, savings. Kasi that time guys, wala rin akong work kasi kakapanganak ko pa nga lang that time. And, you know naman guys, ang mga anak sa Pilipinas, napakamahal and all, and the baby things, sobrang mahal. And puro palabas talaga lahat ng pera namin. And then, he asked guidance. Ayoko umiyak. He asked guidance na if ito po yung kay Lord na if this your plan to us. And then uwi na lang siya ng Pilipinas. And then suddenly guys, ano ba yan? Iyak talaga ako. And suddenly guys,
that time, ayoko na. So, yun guys. And then, that time, commercial muna. Naiyak kasi talaga ako guys. Sa rami ng pinagdaanan namin dito. May nag-text sa kanya. And, yun, in-interview siya. And, nakapasok siya. So, yung tao na yun is ginamit ni Lord. Ano ba? Ayaw nang iyakan. Ginamit ni Lord para, ayun, magkaroon kami ng ano ba, kumbaga, chance to stay dito sa Australia. So, sobrang happy namin nun. So, shout out nga pala kay Kuya Jack dyan. Thank you so much. Isa ka sa way ni God para makapag-stay kami dito sa Australia. Yun. So, yun guys. Kape muna tayo at nagkakaiyakan na. Medyo mahirap pala mag-vlog, guys. Nagiging emotional ako. Pero totoo, guys, hanggang ngayon, pag nag-uusap kaming dalawa, mag-asawa, sa lahat ng pinagdaanan namin dito, naiyak talaga. Naiyak talaga kami. Nakakaiyak siya. Pero yun nga, hindi tayo susuko. Laban lang. Kasi, you know, you sacrifice everything. And then, talagang pinag-ipunan, pinaghandaan, maraming research. Pero yung totoong laban, guys, is pagdating dito talaga. So, iba't iba naman tayo, guys, ng kumbaga, experiences, personal timeline, kung ano yung pinagdaanan nyo, is hindi naman meaning na katulad ng pinagdaanan. So, in my case naman guys, dumating ako September 9, I think, 2023, after 3 months. And then, sa case ko guys is, nahirapan din talaga ako maghanap ng work. It took me 1 month, guys, to find a job. Nag-walk-in na ako. Every day, guys, talagang 50 application a day ako. Nakakuha naman ako ng mga interviews, guys. Pero, yun nga, naghahanap kasi sila ng local experiences. Inedit ko na rin yung resume ko based on sa Australian requirements format. So, but, yun nga, guys, mas madali dito if may kakilala ka na i-refer ka sa job. And siguro yung walk-in. Pero hindi rin nag-work sa akin yung walk-in kasi marami rin akong pinuntahan nun, guys. And then yun, after 1 month, nakakuha na ako ng job. So yun lang, guys. Thank you for watching my video and see you next time.